Welcome back mga kabayan. Nagpabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Isang dramatikong pangyayari ang naganap kamakailan sa Malacanang Palace ng si Presidente Kuting ng Norte ay labis na sasaktan at nagalit sa mga pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte na kumukontra sa kanyang administrasyon at pamumuno. Ang insidente ay nagdulot ng malaking ingay sa politika na nagpapataas ng pangamba sa posibleng kawalang tatag ng gobyerno. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, sa loob ng palasyo, si Presidente Kuting ay kitang-kita at pagkakabalisa at pagkagalit ng malaman ang mga pahayag ni VP Sara. Binatikos ni Vice Presidente ang ilang pangunahing pulisiya ng Administrasyong Kuting na tinatawag niya itong hindi epektibo at nakakasama sa pag-unlad ng bansa. Ayon sa mga nakasaksi, ang presidente na kilala sa kanyang karaniwang kalmadong disposisyon ay nakitang naglalakad ng pabalik-balik sa loob ng palasyo habang malakas na ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya. Ito ay isang pinakamataas na antas ng pagtataksil ayon sa isang malapit na aide na sinipi ng presidente. Ang kanyang pagtutol ay hindi lamang pag-atake sa akin kundi progreso sa ating bansa. Ang pagkontra ni VP Sara ay dumating sa kritikal na panahon kung kailan ang administrasyon ay umaharap sa maraming hamon, kabilang ang mga problemang pang-ekonomiya at patuloy na aalahaning pangkalusugan ng publiko. Ang kanyang mga pahayag ay nagbunsod ng sari-saring reaksyon mula sa iba't ibang politikal na paksyon. Nang iba'y sumusuporta sa kanyang paninindigan at ang iba'y kinokondena ito bilang naghahati. Ayon sa mga political analysts, ang alitang ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kakayahan ng kasalukuyang administrasyon na mamuno ng epektibo. Ang pagkakaisa sa pagitan ng presidente at vice-presidente ay mahalaga para mapanatili ang katatagan. Isang proposer ng agham pampolitika sa University of the Philippines ay nagsabing ang tunggalian na ito ay maaaring magdulot ng labanan sa kapangyarihan sa loob ng gobyerno. Sa gitna ng kontrobersya, naglabas ng pahayag si VP Sara upang linawin ang kanyang posisyon. Ang aking layunin ay hindi upang hinain ang presidente kundi tiyakin na ang mga pulisiya ng administrasyon ay nagsisilbi na pinakamabuting interes ng mga Pilipino. Aniya, ang konstruktibong kritisismo ay dapat tanggapin bilang bahagi ng isang malusog na demokrasya. Habang umuunlad ang sitwasyon, ng publiko ay nahati sa issue. Ang social media ay puno ng mga diskusyon na ang mga hashtags na may kaugnayan sa kontrobersya ay trending sa buong bansa. Ang taga-suporta ng dalawang lider ay masigasing na pinagtatanggol ang kanilang mga posisyon na naglalarawan ng lumalalim na paghahati sa politika. Ang mga susunod na araw ay magiging mahalaga sa pagtukoy ng kinabukasan ng Administrasyong Kuting. Kung ang insidenteng ito ay magdudulot ng malaking pagbabago sa pamumuno o pulisiya ay nananatiling isang malaking katanungan. Ang buong bansa ay nakamasid habang sina Presidente Kuting at Vice Presidente Sara Duterte ay hinaharap ang walang katulad na krisis na politikal na ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Pangulong Marcos ang tatanungin, buo pa rin ang binansagang unity nila ni VP Sara Duterte. Buo pa nga ba? Si Teodosio Enopia watching from Dumaguete City, Solid Duterte. Ayan, saan kang barangay sa Dumaguete City, Ma'am Teodosio Enopia. Shout out sa mga taga Dumaguete nating kaibigan dyan. Talaga ang unity team at bakit parang ang Pangulo na lang ang naniniwalang buo pa ito? Itong linggo, personal naghahain ng kanyang Pati si Ed Lingaw, parang sinabi ni Ed Lingaw, parang si PBBM na lang ang naniniwala na buo pa rin yung unit team. Nagmayabang si PBBM. It really shows na defensive siya. Pero ang totoo niya, nasaktan siya sa ginawa ni VP Sara because kawalan ng gabinete ni PBBM at ang administrasyon ni Marcos ang pagbibitiw ni VP Sara. Kawalan
kawalan yan sa kanila. Okay? Resignation bilang Education Secretary at pinuno ng NTF-ELCAC si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi po biro ang pagbibitiw nito. Ang Education Secretary siyempre ay bahagi po ng gabinete at may hawak ng pinakamalaking burokrasya at pinakamalaking budget sa lahat ng departamento. Siyempre, tinanong ng Pangulo si VP Sara kung bakit siya magbibitiw. Ang sagot ng Vice sa Pangulo, malaman dahil wala pong laman. At medyo mataray. Ito po ang sabi niya sa Pangulo, wag na lang nating pag-usapan. Ito ha, kung hindi ko alam kung saan saan nila nakalap ang istorya na ito. Hindi ko alam kung binanggit ba ito sa ambush interview ni PBBM. Pero tinanong raw, no? Tinanong di umano ni PBBM si VP Sara, bakit ka magbibitiw? Yan ang ano nila ha. Nakalap nila na impormasyon. Sinabi ni PBBM, bakit ka magbibitiw, VP Sara? Ang sabi raw ni VP Sara, wag na lang nating pag-usapan. Kung ito man ay totoo, para sa akin ha, tama ang naging sagot ni VP Sara. Bakit pa natin pag-usapan na harap-harapan, very obvious na yung reason? Diba? Ano man yung mga reason? Tanungin mo yung pinsan buo mo, PBBM, kung ano yung ginawa ni Martin Romualdez sa kanya. Bakit kailangan mo pa yang itanong? Ha? Pahayag ni VP Sara sa kanyang pagbibitiw ayon kay Pangulong Marcos, wag na lang nating pag-usapan. Obviously, hindi na maganda ang relasyon ni VP Sara sa mga pamilya mo. Even even your wife na si Liza Araneta Marcos, sinabi na niyang bad shot yan si VP Sara sa akin. Sino ba yung may gustong magtatrabaho dyan sa gabinete mo if gaganyanin ng asawa mo? Diba? At saka ang kapal ng mukha ni Liza Araneta Marcos na pagsabihan niya ang presidenteng ganyan. Hindi ibig sabihin, Liza Araneta Marcos, na asawa mo yung presidente ng Pilipinas, kaya mong pagsabihan yung si Vice President ng Pilipinas. Ikaw, Liza Marcos, hindi ka naman binoto ng taong bayan. Nagkataon lang yung asawa mo nanalo. Si VP Sara, binoto, may mandato ito sa taong bayan. Binoto yan ng 32 million. Mas malaki pa sa asawa mo. Kasi yung supporter ni VP Sara, sumuporta rin kay PBBM. So, wag kang magmayabang, Liza Marcos, na sabihin mong bad shot yan sa akin. So, syempre, si VP Sara, kung tatanungin siya ni PBBM na bakit ka nagre-resign, it's very professional na sabihin ni VP Sara, wag na lang nating pag-usapan. Kasi kung pag-usapan pa natin yan, magkainitan pa tayo. Yung tatay ko, ayaw nyo. Ayaw nyo. Yung tatay ko, ayaw sa inyo. Nag-away na. So obviously, magbibitiw siya. Pero I know, deep inside, si VP Sara, parang sinabi niya, tapos na. Tapos na tayo. Tapos na akong ginamit. Ginamit nyo na ako. So tingnan natin ngayon. Dahil nagbibitiw na si VP Sara sa inyo, tingnan natin kung ang rating ng gabinete ni PBBM kung tataas pa ba rin. Kasi si VP Sara po ang one of the reason bakit naging mataas yung rating ng gabinete ni PBBM. So, nasaktan. Very obvious na ikaw, Mr. President, nasaktan ka sa ginawa ni VP Sara. Tapos sasabihin mo pa, meron pa namang unit team . Nasasabi mo yan kasi marami pang partido na naka-remain. Naka-remain nung time na kampanya. Pero yung partido ni VP Sara at yung partido ni Gloria Macapagal, yung kay ERAP, wala na. Yung kay Arroyo siguro yun. Wala na sa inyo. Diba? So, patuloy. At ang Pangulo naman, hindi na nagpursige.
Kung sa relasyon, parang nagsaulian Miss Butterfly and H. Liza, hello po sa inyo. Moderators natin guys, nagre-remind yan. ng kandila pero wala namang closure. Pero ngayong Huwebes, minalit ng Pangulo ang epekto ng pagbibitiw ni VP Sara sa Tanjak. Ito yung sabi. The unit team is still there as to the parties involved. Meron pa yung mga partido. Pareho pa rin ang unit team, hindi pa nagbabago. Ay, nako, ang taas ng confidence ni PBBM na nandyan pa ang unit team. Na unit team. Ang sabi po ng Pangulo, yung mga partido na bumuo ng unit team noong 2022, nandyan pa rin naman. Kahit, alam mo Mr. President Bongbong Marcos, kahit nandyan lahat yung mga partido na bumuo ng grupo ninyo dyan, pero ang tinatawag na unit team ay kayo yun ni VP Sara. The unit team is you and VP Sara. Kayo yung unit team. Ngayon, kung matatandaan natin, every campaign, ikaw ay nagsuot ng pula na damit, si VP Sara nagsuot ng green na damit. Nagka-unite yung pula at green. Yun ang ibig sabihin ng unit team, Mr. President. Pula at green. Pero ngayon, sa gabinete mo, pula na lang. Pula na lang ang nananatili dyan. Wala nang green, Mr. President. So, hindi na yan unit team. Bakit pagbabasihan mo yung mga party list dyan? Siguro, yung mga party list dyan, ayaw na rin sa inyo. Plastika na lang yung iba dyan. Di ba? So, kung naniniwala ka pa na merong unit team, Mr. President, maglaro ka lang sa utak mo. In your dreams, Mr. President, wala nang unit team. Walang pinagbago. Medyo totoo naman, pero medyo hindi po yun Sabi ni Miss Butterfly, Unipink. ang buong kwento. Totoo naman na ang mga major parties ng Uniteam ay magkakasama pa rin. Halimbawa, yung Lakas CMD, kung saan tumakbo si VP Sara noong 2022. Pero sa Lakas CMD, tumiwalag na si VP Sara dyan, nung tinanggal si Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Ay kaalyado pa rin ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Nariyan din ang mga guest candidates nila mula sa KBL, Isama nyo na lahat ng party list dyan kontra sa mga Duterte. NPC, PDP Laban at PRP. Balikan lang po natin. November 11, 2021, bumitiw si Siguro ito mga Marcos, buong akala nila na malakas sila. Hindi naman kayo malakas. Remember, ang Marcos nakabalik sa gobyerno dahil sa mga Duterte. Ang pundasyon na pagiging popular nyo ulit ay ang mga Duterte. Ngayon na kinontra ninyo ang Duterte, good luck na lang sa inyo. Duterte mula sa kanyang regional party na hugpong ng pagbabago at sumanib sa Lakas CMD. Nag-o-taking pa siya kay Lakas President Martin Romualdez. Babalikan po natin yan. Makaraan lamang ng ilang linggo, formal na inanunsyo na ang unity team ni BBM at ni Sara Duterte. Si Sara sa ilalim po ng Lakas CMD bilang chairman ito at si yan ang unit team. Yang picture na yan, pula at green, yan ang unit team. Yang green na yan, tumiwalag na. Sasabihin mo pang unit team? BBM po sa ilalim ng Partido Federal. Pero wala pang isang taon sa pwesto, galit na bumitiw si Sara Duterte mula sa Lakas CMD. Hindi raw niya matiis at namandiri sa politika sa loob ng partido. Hindi pa po nagtapos doon. Matapos ng ilang araw, pinaringgan ni Sara si Speaker Martin Romualdez. Magmula po noon, tuloy-tuloy na ang away ng mga Duterte at ni Romualdez. Kaya totoo naman po ang sinasabi ng Pangulo na wala namang pinagbago sa mga partido sa ilalim ng Uniteam. Nariyan pa rin ang alyansa ng... Wala raw nagbago. Sinong nagbago? Ikaw lang. May guts pa siyang sabihin na yung mga partido, wala namang nagbago. So sinong nagbago? Ikaw. Dahil lahat ng mga pinagsasabi mo nung time ng kampanya, hindi mo tinupad. So ikaw yung nagbago. Ang tanong dyan, Mr. President, yang lahat ng mga partidong
kapit dyan sa inyong grupo, ang tanong dyan, loyal pa ba yan? Lahat ba yan loyal? Yan ang tanong. Bawa lakas na nasa ilalim ng pinsan niyang si Romualdez at ang Partido Federal na nasa ilalim naman niya. Ang malaking kaibahan lamang po ngayon, nilayasan na ni VP Sara ang lakas CMD. Grabe talaga yung term ni Ed Lingaw, nilayasan na. Nilayasan na, hindi naman naglayas. Ikaw naman talaga, Ed Lingaw, eh. Hindi naglayas. Si VP Sara hindi naglayas. Si VP Sara po, kusang pumunta sa opisina ng presidente, nag-resign. Hindi naglayas. Evangeline Gonzalez, good morning Sir Donmar. Good morning Ma'am Evangeline. Hope I make your morning okay and fine. Dagdag pa ng Pangulo, buo pa ang unit team dahil wala pa namang pahiwatig ang Vice Presidente na magbubuo siya ng oposisyon. Nako, obviously Mr. President, sasama na yan sa kanyang tatay. Naman daw yan kung saan papanig si VP Sara. Pero nung isang araw lamang, inununsyo ni Sara sa Shout out! Bad Life Junior. Bakit nyo kasi dinikit yung pangalan mo? Bad Life Junior pala yan. publiko na tatakbong senador ang kanyang ama at dalawa. Si H. Liza, please like, share, subscribe at Donmar TV. Thank you. God bless us all here, guys. Ayan, nagre-remind na si H. Liza, Florenda Fedwick, hi H. Liza. Sisi, good morning sa iyo. God bless. Kapatid. Saan nakalinya mga mag-aamang Duterte? Ito na lang po sa nakaraang mga buwan, napakaanghang na mga palitan ng mga Duterte at Marcos. At base sa kanilang huling pag-uusap nang magbitiw si VP Sara sa gabinete, mukhang mahirap nang sabihin kung BFF pa rin si Pangulong Marcos at si VP Sara Duterte. Alam nyo, no? Itong mga tambaluslos vloggers, pinagmamayabang nila na ang mga loyalista na tinatawag nating dilawista ngayon, akala kasi nila ngayon marami sila na hindi nila namalayan at hindi nila napansin na mga dilaw na yung kasama nila dyan. Lahat ng mga loyalista na sumuporta ni PBBM sa panahon ng kampanya, ngayon na ay DDS na yan. DDS na yan lahat. At ipinagmayabang nitong mga tambaluslos vloggers na ito na nanalo raw sila nung 2022 election dahil sa popularidad at sa galing ni PBBM, na hindi nila alam na ang reason for that, si Pangulong Duterte sa panahon ng kanyang administrasyon, ibinibida ni Duterte ang tatay, si Marcos Sr. Na mas mabuti pa yung panahon ni Marcos Sr. kasi ganito, may natayo na ganito. Binibida. Tapos, Duterte believes na si Marcos Sr. has the right na mapalibing sa libingan ng mga bayani. Dahil doon, tumaas again ang respeto ng taong bayan sa mga Marcos. Kaya, sa madaling salita, nanalo si Marcos Jr. sa 2022. Pero ang mali dito sa mga itong si Junior, kinalaban niya ang Duterte . Hindi naman siya mismo, pero hindi man lang sinita niya ang kanyang pinsan na si Romualdez. Si Romualdez ang nagsimula dito . Naging yung kasi sasabihin ng mga vloggers na tambaluslos, si Duterte naman ang nagsimula sa away na yan. Yung sinabi niyang may tatakbong bangag, na may jadik tayong presidente. Sasabihin nila yan. Yan ang argumento ng mga vloggers na si Duterte ang nangunang ng away. If you will try to recall, nung panahon ng kampanya, kung ano man ang paniniwala ni Duterte patungkol dyan sa jadik issue na yan,
ha? Yung mga pulburon-pulburon na yan, kay Duterte yan. Nakita niya ang pangalan ni PBBM. It's up for the Filipino people kung maniniwala o hindi. So pagkatapos ng eleksyon, nung nanalo na si VP Sara at si PBBM, sabi ni former President Duterte, let's support our president. Di ba? Kung matatandaan natin, sabi niya, suportahan natin ang presidente natin kasi wala akong nakitang mali, kundi lahat ng mga sinabi ni PBBM ay para sa kabutihan ng taong bayan. Oh, yun yung una. In the first year sa panunungkulan ni PBBM, suportado ni Duterte. Pero, unti-unting nagbago ang isip ni PBBM. Especially doon sa kanyang foreign policy. Pagkatapos noon, pumutok yung issue patungkol sa charter change. Doon na sumulpot si Tatay Digong. Hindi na niya nagustuhan si PBBM. Kaya ngayon, merong maisog rally. Itong maisog na ito, ang purpose nito is sisitahin ang mga maling ginawa ng gobyerno. Hindi ibig sabihin ng mga maisog rally na patalsikin si PBBM. Pero sabi nga ni Duterte, wala tayong magawa kung ang sigaw ng taong bayan gusto kang patalsikin. Di ba? So, ngayon, ayaw na ni Duterte ang mga ginagawa ng administrasyon ngayon. Ayaw na niya. Pero let's support our government. Oh, pero babantayan natin. Oh, yan kasi ang hindi maiintindihan ng mga bangag vloggers na itong si Mike Abe at si Coach Jarrett at yung iba pa diyang mga dugyot na mga vloggers dyan. Okay? Hello, Chris Sally. Hello po. Patuloy. Punta tayo dito pala sa ano. Ambush interview ni PBBM. Okay? Ito yung sinabi ko sa inyo na nasaktan po si PBBM sa ginawa ni VP Sara. Ito, PBBM, pasok. Isa pang inaantabayanan ng taong bayan ay mga galaw sa politika. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, meron pa ring unity team. Pero kung kasama riyan si Vice President Sara Duterte, nakadepende raw kung kanino siya papanig. Narito ang aking report. The unit team is still there, and The unit team is still there. PBBM, ang unit team po ay pula at green. Ang green po ay umalis na. Anong tawag doon? Unit team pa ba? Unitain na. look at the structure of the parties that ran together in the last election. That really hasn't changed. Meron pa ring unity team. Ang lakas talaga ng confidence ng Pangulo natin, no? Na meron pang unit team. Wow. Mike Abe, wow. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng tila mas lumalalim na lamat sa relasyon ng mga Marcos at Duterte. Tingnan nyo, sa video pa lang dyan na ipinakita ng News 5, ito yung si Duterte pumunta ng Malacanang, bumisita kay PBBM. That only shows si Duterte po at that time sumuporta kay PBBM. Sinuportahan niya. Sumuporta siya. Pero PBBM, hindi mo mabiblame si Tatay Digong. Bakit ngayon? Kinukontra niya na ang mga ginagawa mo. Kasi yung mga ginagawa mo, Mr. President, kung sa tingin ni Tatay Digong, ito ay nakaka-epekto sa mga buhay ng ating mamamayang Pilipino, ay dapat kukontrahin ka ni Tatay Digong. Nag-gets niyo ang aking logic? Alam nga naman, hahayaan ni Duterte yung mga maling ginagawa mo. Hindi niya hahayaan yan. Si Duterte po, mas loyal itong si Duterte sa taong bayan kaysa sa inyo, Mr. President. So, naturalmente,
Oh, tama. Alisa mo yung unitain na yan sila. Oh, dati yan, pumunta yan sa Malacanang para sa inyo. Sa ngayon, hindi sumali ang hugbong ng pagbabago ni VP Sara at puwersa ng masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada. Oh, tingnan nyo. Yung dating partido ni Estrada, umalis na dyan sa Uniteam na yan. Sa bagong Uniteam Alliance para sa 2025 elections. Pero ayon sa Pangulo, bukas pa rin ang Uniteam kay VP Sara. Depende na lang sa magiging desisyon. Bukas pa raw ang Uniteam kay VP Sara. Mr. President, nagpapatawa ka ba? Bukas pa ang Uniteam kay VP Sara? Talaga? Pero nung time na pumasok si VP Sara dyan, bugbog sirado siya sa mga batikos ng mga pinsan mo? Kakahiya naman kayong kapal ng mukha nyo. Niya pagdating sa politika. Depende lang kung ano yung positioning ni Inday Sara pagdating ng eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? Hindi po. Ha? Ako nang mag-ano dyan, answer sa inyo, Mr. President. Ang posisyon ni VP Sara ay para sa taong bayan. Yan kasi ang hirap sa inyong mga politiko eh. Kayo ba ay nasa oposisyon? Kayo ba ay nasa administrasyon? Ganyan eh. Political career ang iniisip ninyo. Ang kay VP Sara, hindi. Walang oposisyon para sa kanya. Kung sa tingin nyo oposisyon, di oposisyon. Ang kay VP Sara, inuuna niya ang buhay ng mamamayang Pilipino. Sa taong bayan po siya nakaserbisyo. Walang... Ay nako, sa inyo na yung oposisyon na yan kasi itong Dilawan nagkiklaim na kami yung oposisyon. O si Castro naman, kami yung oposisyon. At ngayon, ang mga Duterte, sasabihin ng mga Dilaw na sila kiniklaim raw ng mga, which is ang Duterte doesn't claim na sila yung oposisyon. Ang mga Duterte po, taong bayan yan. Ha? Ang tunay na oposisyon, tama nga itong sinabi ng SMNI eh, ang tunay na oposisyon, hindi pala SMNI, I think sino ba yung professor doon? Hindi naman si Malutikia. Malutikia ba yun? Yung nagsasabi nito? Basta, invited guest ng SMNI, sabi niya, ang tunay na oposisyon ay taong bayan. Ayaw na ng taong bayan sa mga ginagawa ng gobyernong ito. That will be the only major determinant. Lumutang ang posibilidad na maging oposisyon si VP Sara matapos siyang magbitiw Isa pa tong News 5. bilang DepEd Secretary noong nakaraang linggo. July 19, epektibo ang kanyang resignation. Sa ngayon, wala pang bagong kalihim ang kagawaran. Pero ayon kay PBBM, Yes, Miss Butterfly. Si Professor Malindug Uy. Oh, yun. Natatandaan ko na. Oh. papangalanan niya ang bagong Maraming salamat, Miss Butterfly. Ito yung mga magagaling kong moderators eh. Hindi kagaya ko na makakalimutin na. Tanda na kasi ako eh. Sinong mag-guess dito? How old I am already? Sige nga. Sige. DepEd Secretary bago matapos ang linggong ito. Malutikia ba yun? It's either si Malutikia or si Ana Malindug Uy. Basta may guess doon na yun ang nagsabi. Bago nagbitiw sa gabinete, matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na para lang sa Maraming salamat, Lodi Alcopra. eleksyon ang Uniteam. Hindi naman na raw sila kandidato ngayon ni PBBM. Ilang araw matapos yan, inanunsyo naman ng bise na tatakbo bilang senador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang kapatid na sila Davao City 1st District Congressman Paulo at Davao City Mayor Baste. Sagot lang dyan ni PBBM, It's a free country. They're allowed to do whatever. Yabang is a free country. Akala mo, no? Sa totoo lang, akala mo na malakas kayo. It's a free country. So, we need to say, sa kanyang body language, binabasa ko na wala siyang paki kung sinong tumakbo. Because he is confident na malakas yung unitain nila. Parang ganon.
tingnan natin, Mr. President, this coming 2025 election and 2028 election, okay? Ang masasabi ko lang sa inyo, Mr. President, good luck. Good luck. Because they want. Ganyan-ganyan din ang reaksyon ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Isa pa to, nag-iikot sa bansa. Una namang iminungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes Ito na naman yung Trillanes. na magsanib puwersa na ang mga tradisyonal na oposisyon at ang Marcos administration. Trillanes, huwag ka nang tumakbo. Nagsasayang ka lang ng pera, sa totoo lang. Nagsasayang ka lang ng panahon. Mag-mayor ka na lang doon sa Caloocan. Para pigilan ang plano ng mga Duterte. Pero maalat sa ideyang yan Kasi si Trillanes, nananawagan na magsanib puwersa ang mga Dilaw at ang mga Marcos. Desperate move. si ACT Teachers Party List Representative Francis Castro na nag-anunsyo kahapon ng kanyang pagtakbo sa Senado. Wow, Castro! Tatakbo si Castro! Ako na mismo ang magsabi, dito sa Castro, pakinggan niyo ako, Castro. Pakinggan niyo ako. Ako na mismo ang magsabi, dito sa aking channel. Mga kababayan, mga audience ko sa Donmar TV, si Castro po ay tatakbong senador. Okay? Tatanungin ko, Castro, para alam mo. Tatanungin ko itong audience ko. Iboboto nyo ba si Castro bilang senador ng Pilipinas? Kung iboto nyo si Castro, mag-thumbs up kayo. Okay? Kung hindi nyo iboboto si Castro, mag-thumbs down kayo. Sige, hintayin natin Castro, manood ka kung ano yung kanilang sagot. Magtatakbo si Castro bilang senador, thumbs up or thumbs down? Okay, maghihintay ako. Ding ding ding. No. Thumbs up or thumbs down? Sige nga. Naghihintay ang taong bayan. Diretso Onidoro. Never to Castro. Castro, wala na ako. Thumbs down na. Melvin Campano, thumbs down. Maria Edna Utino, sige. Thumbs down, Ang daming thumbs down. Castro, kahit isang thumbs up, wala, Hoy, mag-thumbs up naman kayo. Maawa naman kayo kay Castro. Hoy, walang thumbs up? Are you sure? Castro, walang thumbs up? Kawawa naman si Castro, Hala. Evangeline Gonzales, thumbs down. Hala, walang thumbs up? Bigyan nyo naman ng isang thumbs up si Castro. Castro, tinatanong ko na sa kanila, kung thumbs up ba sila o thumbs down sa pagtakbo mo sa senador, Never to thumbs down lahat. Si Pangga Mercy. Pangga Mercy. Ayan, nandito na si Pangga Mercy. Thumbs down. Ano tawag ni Rodel? Mamatay na lang ako, hindi ako Ay, nako. Tama na yan, thumbs down na yan. Tama na yung thumbs down. Castro. Ako na mismo, ini-encourage ko na nga sila na mag-thumbs up sila, pero thumbs down lahat. At yan, tatakbo ka ng senador. Lahat, nag-thumbs down. Hanggang 1 oras yan, mag-thumbs down lahat. So, Castro, tinutulungan ko na kayo. Tinutulungan ka na kayo, nag-survey na tayo dito, lahat thumbs down dito. So wag ka nang tumakbo kasi nagsasayang ka lang ng pera, nagsasayang ka lang ng panahon, hindi ka mananalo. Dahil nakikita naman natin ngayon, Duterte Marcos lang yung pwedeng pagpilian. Pero Duterte Marcos lang ang pwedeng pagpilian. So pwede nyo rin akong piliin, Castro. Pero paano yan? Thumbs down lahat,
Para sa amin, panahon na sa Makabayan Coalition. Wow! Panahon na para magsaya, Castro. Panahon na para magsaya, Castro. Castro na. Ako na yung gagawa ng campaign. Guys, ako yung gagawa ng campaign song ni Castro, ha? Ganito yung campaign song ni Castro. Panahon na para mag-Castro. Panahon na sa problema. Panahon na si Castro na. Ang daming problema. Castro, ha? Gawin mo akong campaign song. Campaign song singer. Oh. Campaign songer. Oh. Ako yung campaign singer ni Castro, ha? Panahon na para magsaya. Panahon na ng problema. Si Castro ay wag iboto. Iboto. Si H. Lisa, I don't waste my vote sa'yo, Castro. Castro talaga. Na magbuo ng ng magiging boses ng mga mamamayan sa Senado. Castro. Bukod sa kanya, nagsabi na rin tatakbong si Wow! Sino to? Bam Aquino. Sino tong nasa Kiko Pangilinan. Sino yung nasa gitna? Yung malaki yung ipin? Sino yon? Senador, sina Bam Aquino, Chel Jokno, Chel Jokno. Buti pa itong tatlo. Okay, hindi pa rin sumusuko. at Kiko Pangilinan, bagay na suportado ni Senator Risa Ontiveros. Samantala, may sagot naman si Senator Bato de la Rosa sa mga nagsasabing sobra naman kung tatlong Duterte ang papasok sa Senado. Gate ni Bato, hindi na yan mapipigilan. Kahit sabihin mong too much. Sabihin mo too much dahil marami. Tatlong Duterte na senador. Sabihin mo too much. Pero ang tao pa rin ang magdedesisyon. Correct. Kasi yung mga pautot ng mga dilawista, kung sasabihin kong dilawista, that includes Dilawan, mga Marcos, at itong sina Castro, yan, mga dilawista yan sila. Ang pautot ng mga dilawista ngayon, too much raw. Sobra raw yung tatlong Duterte na maging senador. Pero, ang pahayag ni Bato, wala kayong magagawa dyan kung i-push yan ng taong bayan. Dahil, mas mabuti nga yung tatlo kasi may paninindigan. Very passionate when it comes to helping the Filipino people, especially the taong bayan. Uhaw na uhaw ang taong bayan sa mga Duterte. Sa totoo lang. Gusto nila. Kung pwedeng gawin yan ng iba, bakit hindi pwede gawin ng mga Duterte? Mga kapatid, may anlos pa. So, yun ang pahayag ni PBBM na meron pang unit team. Ewan ko sa kanya, bakit nasabi niya yan. Okay, so ito naman, nagpahayag na officially si Presidente Bongbong Marcos tungkol dito sa nangyari sa Ayungin Shoal. Ito na yung statement na hinihintay natin. Bongbong Marcos, pasok. Hindi armed attack. Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling pangaharas ng China Coast Guard sa mga sundalo. Sabi ni Pangga Mercy, Crisali, MLSO po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong lahat sa pag-share. Kang Kuya Donmar, sorry hindi ako naka-live chat ng by the way guys, Pangga Mercy, pakikiramay po sa nangyari sa iyong kapatid. Kaya nga hindi nakapag-live, hindi nakapanood ng mga live natin itong si Pangga Mercy, isa sa ating mga moderators. Mahal namin itong isang moderator namin na si Pangga Mercy. Nagmi-message ito sa akin sa Facebook, sa Messenger. Sinabi niya hindi niya muna ako makapanood kasi nga yung kanilang yung anong tawag doon, nag ano pa sila ba? They are still on the yung
kanilang pamilya ay nagluluksa pa, no? So, in behalf of the Donmar TV, Pangga Mercy, and sa lahat ng mga moderators and sa mga audience namin, nakikiramay po kami sa nangyari. Okay. Talong Pinoy sa Ayungin Shoal, pero maituturing pa rin daw itong sinadya at illegal. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Eksakto 10 araw matapos ang pangaharas ng China Coast Guard sa Philippine Navy sa Ayungin Shoal, nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos. Kahit ninakawan, tinutukan ng palakol, binutas ang rubber boat ng araro. At kahit nakaputol na Ito yung sabi ni PBBM na hindi raw ito armed attack. ang daliri ng isang Pilipinong sundalo, hindi pa rin daw yan maituturing na armed attack. Ayon kay PBBM, sabay giit na iligal ang ginagawa ng China. Kasi, It's not armed. Walang pumutok. sir, Hindi bakit tayo may... tinutukan ng baril. Although there were no arms involved, nonetheless, it is still a deliberate action, and it is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Mix Duhina, hello po. Kamakailan lang naghain ng note verbal ang Department of Foreign Affairs bilang protesta sa pangaharas ng China noong June 17 sa Ayungin Shoal. Pero tingin ng Pangulo, may iba pang pwedeng gawin ng pamahalaan bukod sa paghain ng diplomatic protest. We have to do more than just that. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari, and that's it. But we have to do more than that, so we are. Hindi na idinetalya ng Pangulo ang mga ginagawa nila ngayon, pero ilang beses Imagine that one, no? Pakiulit nga yung sinabi niya. ay ng diplomatic protest. We have to do more than just that. Yun lang ang masasabi mo, Mr. President. We have to do more. Hindi ko maintindihan, Mr. President. You have to do more than that. Yun lang. Yun lang ang nasasabi mo dun sa ang dami nang nangyari. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong O ipapatawag mo yung ambasador sa China. Kakausapin mo. Pagkatapos noon, hindi yan sapat. Kung umaasa ka lang sa ambasador na kakausapin nyo, hindi, mauulit at mauulit yan yung nangyari dyan. Ha? Bakit ang taas ng pride mo, Mr. President? Tanggalin mo na yung EDCA na yan. Kausapin mo ang China. Huwag mong idamay ang Amerika. Hindi ka ba naaawa dyan sa mga Coast Guards natin at sa mga Navy natin? Binubuli na tayo ng China. Ang tanging paraan, Mr. President, is diplomatic peace. Ano ba yung diplomatic peace? You have to make deal with China and the leader of China na ganito yung gagawin natin. Mag-usap kayo. Tapos kung sasabihin ng China na huwag niyong idamay ang Amerika dito sa usapin natin, sa ating problema. Huwag makialam ang Amerika. Tanggalin yung mga EDCA sites na yan dahil para sa China, natatakot sila dyan sa EDCA na yan. Dahil yung EDCA na yan, yan ay magdulot ng bakbakan. Hindi ba kayo makaintindi, Mr. President? Sa simple na ako, hindi naman ako politics expert pero ako po ay nakikinig sa mga eksperto nito, sa nasa Srugando, sino pa yung mga sina Panelo na magaling dito mag-analyze. Gawin nyo ang tamang paraan na bababa ang tensyon ng China. Okay? Kasi kung puro lang kayo, just do more than that, kausapin natin yung ambassador, puro kayo ganyan. Halos naman, every time may mangyari dyan, kinausap nyo ang ambassador, pero still, walang nangyari. Paulit-ulit na lang kayong, yung mga solusyon mo, paulit-ulit na lang. Ganyan na lang lagi yung solusyon mo. Sige, paulit-ulit. At the end of the day, walang nangyari. And is this the kind of leader we have? Tapos,
Si Tambaluslos, tatakbong presidente, iboboto nyo? Posisyon namin, hindi namin gusto yung nangyari. And that's it. Hindi. Lahat ng Pilipino hindi na gusto yung nangyari. Oh. But we have to do more than that. So we are. We have to do more than that. So we are. So ano? Puro lang kayo salita eh. Wala kayong gawa. Hindi na idinetalya ng Pangulo ang mga ginagawa nila ngayon, pero ilang beses na raw nilang ipinatawag si Chinese Ambassador Wang Xilian tungkol sa pangharas ng China sa West Philippine Sea. Sigurado raw si Pangulong Marcos na malinaw kay Wang at sa China ang pag-alma ng Pilipinas sa pambubuli nila. Rainer Miranda, maraming salamat. Kabilang din sa pinalalakas ng Pilipinas ay ating ugnayan sa Amerika. Yan kasi pinalalakas ng Pilipinas ang ugnayan sa Amerika. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan. Yan ang dahilan bakit nagkagulo, tension dyan, hindi na makapagpangisda. Mr. President, wake up! Pag-usapan nga yan ni US Defense Secretary Lloyd Austin at Defense Secretary Gibo Teodoro kasamang pinaigting ang information sharing at pagtulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Muli ring giniit ni Austin ang ironclad o matibay na commitment ng Amerika na depensahan ng Pilipinas. Matibay na commitment ng Amerika? Are you sure na matibay? Ni yung Amerika nga, wala silang aksyon na ginawa dito sa nangyari. Ano to? Amerika, nasaan na kayo? Tapos sasabihin yung matibay? Utot nyo, huwag nyong bulahid ang taong bayan. At ating sovereign rights. Pangga Mercy, maraming salamat po Kuya Don Mar. Ngayon okay na ako dahil nabuhay ang loob ko dahil sa tatakbo ang mga tatlong Duterte. Yehey! Alam mo Kuya Don Mar, nalungkot ang kaibigan kong guro dahil si PP. Kaya nga, silang Pangga Mercy, may hope pa rin tayo. Mas mabuti na yang umalis si VP Sara dahil may planong mas magaling at mas mabuti. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. So yan ang sagot ni PBBM na wala talaga. No wonder ang mga Duterte sumasakit ang ulo dahil sa ginagawa ni PBBM. Sakit sa ulo to eh. Yung ginagawa nila ngayon sa China, sakit sa ulo. Ito, yung favorite nyong si Castro, nandito na. Play! Tatakbong senador sa 2025 midterm election si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Ayon kay Castro, tugon niya ito sa hamon ng mga guro na magkaroon ng boses ang mga nasa education sector sa Senado. Magkaroon raw ng boses ang mga guro. Okay na kami, Castro. Okay na kami dyan sa Department of Education. Huwag ka lang mangialam. Nakita naman daw siguro ng publiko ang kanyang track record. Plano na rin daw bumuo ng Makabayan Coalition ng kanilang senatorial slate. Pero bukas pa rin daw silang makipag-alyansa sa ibang partido na may pareho nilang prinsipyo. Makipagkalyado kayo ng ibang partido na pareho nyo. Sino bang may parehong prinsipyo sa inyo? Parang kayo-kayo lang yan eh. ACT Teachers, Makabayan Black, mga kapatid. Yun. Si Castro ay tatakbo. So ako, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Palapit na ng palapit ang eleksyon. So, wag kayong bumoto sa mga politicians kagaya nito nilang Castro. Sino pa ba? Sila Trillanes. Itong mga kaalyado ni Marcos. Wag kayong bumoto dyan. Kasi napatunayan nila na wala silang paki sa taong bayan. Diba? Kung si PBBM pa, kung paki... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito?
Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.